Are you happy? Praise God. Siyempre, isa lamang pong dahilan kung bakit tayo narito ay upang sambahin ang ating Panginoon. Dahil siya yung nagbigay sa atin ng lakas at nararapat naman ang papuri at pagpaparangal, siya lamang talaga ang nararapat nitong pag-alayan. So, ang ating pong tema sa buwan po ng Nobyembre ay tinatawag na Revival, a call to celebrate the fullness of life. Isa pa po, maaari po kayong makibasa. Revival? Amen. So, nandiyan po yan sa John 10:10, letter B. So, purihin po ang Panginoon. Ngayon pong umaga, ang ating pong pag-aaralan, yung tinatawag na the newness of life in Christ. Ibig sabihin, lahat ng mamputa, tayo ay nakakilala sa ating pong Panginoon. Praise God. So, sabi po doon, sa Ephesians chapter 4:25 hanggang 32. Salamat po. So kung titingnan po natin at pag-aaralan, nung po tayo ay nakakilala sa ating pong Panginoon, lahat naman po tayo ay binago. Amen po ba? Imposible na sa isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoong Hesus na walang maganap na transformation sa kanya pong buhay. Dahil iyan po ay nakasama po doon sa ating mission and vision. So, sige po, simulan na po natin. Fullness of life is possible only until we receive new life in Christ. Tama naman po, di po ba? Newness of life comes when we believe and Jesus and claim the victory Jesus accomplished over the devil, over death, and over our own depravity when He died on the cross in our place and rose from the dead on the third day. Nasa 1 Corinthians 15:3-4 po yan. Kung titingnan po natin sa ating pong mga buhay, nung tayo po ay hindi pa nakakakilala, likas sa atin ng kasamaan. Totoo po ba? Kasi wala pa tayo nun sa ating pong Panginoon. Pero anong biyaya at anong himala? Tayo po ay binago sa pamamagitan lang namang ng pagtanggap natin sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating pong buhay. Di po ba sabi ron sa Romans chapter 10 verse 9? Kapag raw kinonfess mo na si Jesus ay Panginoon at naniwala ka sa Kanya, at ikaw ay naniwalang after 3 days siya ay nabuhay na mag-uli at mananampalataya ka, ikaw ay maliligtas. Amen po ba? Totoo naman po yun. So makikita po natin sa ating pong pag-aaralan, pakibasa po kayo sa akin dito po sa Ephesians chapter 4 verse 25 to 32. Sige po, pwede po nating basahin. Meron po ba sa slide? So sabi diyan, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Sige po, basahin po natin. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya ng may marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi inyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Purihin po ang Diyos sa Kanya pong banal na salita. So kung titingnan po natin sa ating pong nabasa, Paul tell us that fullness of life was manifested in the display of the newness of our life in Christ. Newness of life in Christ is evident when we practice the following. So, exemplify Christian values, exercise Christian vices, and exercise Christian virtues. So, number 1, exemplify Christian values. Kung titingnan po natin, ito yung mga dapat na meron tayo at ito yung pinagpapahalagahan talaga natin. 5 ways we're called to exemplify Christian values. Number 1, speak the truth.
Diyan po sa verse 25. Ayon sa talata, dahil dito ay itakwil ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan, ay Christian must be truth teller, tagapagpahayag ng katotohanan. Ang pagsisinungaling sa isa't isa ay nakakagambala sa pagkakaisa sa pamamagitan ng paghalika ng mga salungat at pagsira ng tiwala. Sinisira nito ang mga relasyon at humahatong sa isang bukas na hidwaan maging sa isang simbahan. Sa talata pong 44, mababasa din po natin, sabi po dyan, dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang kabanalan at katwiran. Amen po. Amen. According to Kent Hughes, lying was endemic. The Greek and some who had recently become Christian had brought the practice right into the church. Disregard for truth and disposition for lying are everywhere. And the church is no exemption. According to the book called The Day America Told the Truth, sabi rito, 91% lie routinely about trivial matters. So, kumbaga yung walang kabuluhan, nagsisinungaling. 86% lie to parents. Nagsisinungaling daw yung mga anak sa kanilang mga magulang. 36% lie about important matter. Kumbaga, yung mga bagay na mahalaga, mayroon din pagkakataon dito na nagsisinungaling. 69% lie to spouses. So sa kanya-kanya pong mga asawa. Tayo lang po ang makakasagot niyan. Pag sinabi pong endemic, ito po ay disease. Kapag po, kung nandito po kayo noong mga nakaraang 3 linggo, kasama po ito dun sa tinatawag na disease of our tongue. So makikita po natin, ang pagsisinungaling ay hindi iyan gusto ng ating pong Panginoon. Tayo naman din po, hindi rin po natin ito gusto. Kaya lang nakalulusot si Satanas sa ating mga dila, kung titingnan po natin. So matutunghayan po natin yan maya-maya ng konti. So sa ating pong sinasabi, ito po ay isang endemic, ito po ay isang disease. Kung titingnan po natin, ito po yung isang nga sa nakasamang diagnose certain specific diseases that affect our tongue. In Proverbs chapter 6 verse 17, say, one of the best thing God hates is lying tongue. So, ang Bible po ang may sabi niyan. Kasama rin po in John 8:44, Jesus called Satan. Every lie comes from the devil. Totoo po iyan. According to Acts chapter 5:11, the first sin God's judged in the early church was the sin of lying. Kanino po? Sa pamamagitan ni Sapphira at ni Ananias. Nung sila po ay magbebenta ng lupa, hindi natin alam kung sino yung nakipagsabuatan sa kanilang mag-asawa. Ang unang tinanong yung lalaki. Tinanong nga ba kung ganun nga ba yung benta? Ang sabi nila iyon. Wala naman sanang problema, kaso lang nangako sila sa ating pong Panginoon na ang kanilang pagbibilan ay ibibigay nila sa Diyos. Subalit nung nabenta na, doon na pumasok si Satanas at natukso nga na ipagkaila ang tunay na kanila pong pinagbulan. So maigi po sa ating pong mga buhay, alam po ng Diyos yung ating pong mga iniisip at wala pong makaliligtas doon. Subalit ang Diyos ay napakabuti at napakahabagin sa ating pong lahat. Marami na tayong mga lumipas na mga pinangako sa Lord. Tutuusin sa bawat isa sa atin dito, tiyak na meron. Kumbaga, nangako tayo pero hindi natin nagawa. Pero ang Diyos po ay napakabuti. During the time sa panahon ni Ananias, nung nagsinungaling agad yung kanyang asawa, sa pintuan pa lang namatay na kaagad, na parating na muli ang kanyang asawa, iyon agad. So makikita po natin yung pagsisinungaling, ito po ay hate ng Lord. Maging tayo man po, di po ba? Sino ang gusto mong magsisinungaling sa'yo? Siyempre ang gusto mo, magsasabi sa iyo ng katotohanan. Kapag nagsabi ka nga ng katotohanan, di po ba, sabi niya, ito yung magpapalaya sa atin. Kapag ikaw ay nagsisinungaling, lagi kang may kabuntot na takot. Kasi yung pinag-aralan natin kanina. Isa po yun sa cause
Kapag tayo ay nagsisinungaling, natatakot ka. Bakit? Natatakot kang malaman yung katotohanan, mabuko. Di po ba? Kaya ang maganda, para wala nang itatago, magsabi talaga ng katotohanan. Kung tayo po ay tatanungin sa na-diagnose na sakit, ito ay may lunas, pero ang sabi po, are you willing to be healed of disease of lying? Gusto po ba nating gumaling sa sakit ng kasinungalingan? Dahil po ang Biblia ang nagsabi. Dahil ang sakit ng pagsisinungaling ay nakamamatay. Totoo po ito. At ito po ay mapapatunayan naman natin sa salita po ng ating pong Panginoon. Number 2, keep short account. We don't accumulate backlogs of bitterness, guilt, resentment, or shame. Sa Ephesians chapter 4, 26 to 27. Meron po ba dyan? Ayan, sabi dito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw, na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sumunod po, for the anger of man does not produce the righteousness of God. So if you carry anger over you, will give you the devil a foothold to do some bad stuff, and bitterness will rise up like a bile of your life. Ito raw ay katulad ng isang abdo na nagpapapait sa iyong kalooban. Totoo naman, sino ang hindi sumasakit ang loob dito? Anong pait ng iyong nararanasan? Marami tayong mga na-experience na ganyan. So sabi nga, paano ba ang solusyon doon? Lahat naman po ng problema ay may solusyon. Lalo namang higit ang Biblia, may solusyon sa ating mga tanong. Amen po. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So hindi naman sinabi ng Biblia sa atin na hindi tayo magalit. But it points us that it's important to handle our anger properly. Kung sasalitain ito na hindi natin to iniisip, ang galit ay maaaring makasakit sa iba at makasira ng mga relasyon. Sinabi ni Pablo na harapin agad ang ating galit sa kaparaan ng bumuo ng mga relasyon sa halip na sumira. Kung nagkikimkim tayo ng galit, binibigyan natin ng puwang si Satanas to divide us. Sa narinig natin, may mga sumagi sa isip natin, may mga galit. Meron ka bang galit sa isang tao ngayon bago ka pumunta rito o nung mga nakalipas na? Ano ang pwede mong gawin upang malunasan ang iyong mga differences? Huwag mong pabayaan lumipas ang araw na ito na ayusin ang iyong relasyon sa Kanya. As James chapter 1 verse 20, sabi dito, sapagkat ang galit ay hindi nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi tayo dapat magalit kapag tayo ay nabigong manalo sa isang agrumento o kapag naramdaman natin na nasaktan tayo o napabayaan. Ang galit ay hindi nakakatulong sa sinuman. Sabi nga uli, if you carry anger, you will give the devil a foothold to do some bad stuff, and bitterness will rise up like bile in your life. So sabi nga, kapag ikaw ay nagkikimkim ng sama ng loob, sabi ikaw edi ikaw yung nagdadala, ikaw yung nahihirapan. Sabi nga sa probinsya, kung sino yung may bit-bit ng isang timba, of course, sino yung nagdadala noon? Dahil siya yung nabibigatan. So mahirap pong kalaban yung bigat sa loob. Kasi po ito ay hindi nakikita, pero malala po ang nagiging sugat nito sa ating pong mga buhay. Kagaya nga nung sinabi, parang abdo. Alam niyo po ba yung isda, kapag iyon, kahit yung bangos, kapraso lang ang mapataka nun, lasang-lasa sa lahat ng sabaw. At anong gagawin mo? Hindi mo papakinabangan, mapait. Mabuti kung papaitan sa diyang ganon. Di po ba? Pero kapag daw, katulad ng isang abdo, na iyon ay nahawahan, lalo na ang inyong pagsasama, medyo hindi po talaga maganda ang kariresultahan. So tayo po ay magpatuloy. Kaya nga po, sabi sa atin, number 3, exemplify Christian values. Number 3, share with those in need. Sa verse 28, sabi po rito, call us to a life of integrity. Notice again, how we're called to stop doing something destructive and start doing something constructive.
So mas maganda po itong gagawin natin na yung ganito ida-divert natin. I want to give a brief warning about gambling. Di po ba sabi doon? Nung tayo ay naging Kristiyano na, nung po kasing ako hindi pa nakakakilala sa Panginoon, nataya ako ng wedding ba? Ay mabuti na lang at ako'y nakakilala sa Panginoon. Ang pera pong galing sa sugal, napakabilis niyang lumipad. Madaling maubos, madaling gastusin. Lalo na po sa hanap buhay, kung ikaw ay nagtitinda, dapat ang timbangan mo ay tama, nakalamang ka nga ng ganito, pero hindi mo alam kung ano ang kapalit nung mawawala sa iyo. One time, ako po ay may binili, at ang sukli po sa akin ay sobra. Kung hindi ko binilang, the Holy Spirit leads me, sabi niya, tingnan mo yung sukli sa'yo. Tiningnan ko yung sukli, sobra. Sabi ko, sobra, ang laki naman ito. Sa loob-loob ko, gusto mo pang pagtangayin sa akin yan, isinoli ko. So sabi ko, praise the Lord, hindi hinayaan ng Lord na patulang ko yung mga ganung bagay. Minsan, kung titingnan mo, positive na yon dahil papunta na sa'yo, di naman niya alam. Pero ang Diyos na nakakakita sa'yo, hindi niya kakayanin na ang isang anak niya ay mahulog sa kasalanan. Bakit? Sa isang maliit na bagay, napaka-sensitive ng banal na Santong Espiritu. Dahil ang pag-iingat ng Lord ay ganun kabuti. Naranasan ko po yan, muntik akong makidnap dyan sa may tapat ng SIGS. So, praise God po, ako po ay niligtas ng Panginoon. Nung gabi na yon, doon ako natulala, atin ako ng midweek. Paano yon? Pagdating ko, pagtuntong ng alas 8, tapos na ang midweek, hahanapin ako ng pamilya ko. So, ganun po kabuti ang ating pong Panginoon. In case of emergency and urgently, God is there to protect you. Amen po ba? Kaya po yung ating pong mga buhay, napakasarap po na sa pangangailangan natin, talagang may Diyos tayong aasahan. Kaya nga, sabi niya, sa atin daw pong mga buhay, hindi ka dapat matukso sa anumang bagay na madali at hindi mo pinaghirapan. Dahil iyon po ay simbilis din ng usok mawala. Kaya po sa buhay po ng bawat isa, kung mayroon pa po ditong mga ganon, mayroong tayong mga online na nalululong sa ganyan, imagine nyo po, mas lamang ang ikaw ay talo kaysa panalo. For example, 1,000, ilang kayo doon na nagnanais na makakuha nun? Pero sa Panginoon po, ang Diyos po ay hindi pinagkukulang ang Kanya pong mga anak. At handa niya po tayong palayain sa mga ganong mga sitwasyon. Hindi po kalooban ng Panginoon yung mga ganong bagay na sugal or what sa ating pong mga buhay. Tayo po ay mga anak na ng ating pong Panginoon. Halimbawa, kayo po, ako na lang, tatapat ako dyan sa may lotuhan. Alam niyo po ba na kahit umuulan, mabasa ako, umiiwas po ako sa lugar na yan. Bakit? Alam mo na Alam mo na kung yung anong lugar na yan, pwede mo bang ikatuwiran? Doon sa nakakita sa'yo na ikaw ay nagpapatila lang na ulan, samantalang nandun ka sa lugar na yon, kahit mabasa ka, huwag ka lang mapulaan. Amen po? Umiwas ka doon. Kasi unang-una, hindi na yung kalooban ng ating pong Panginoon. Mangangatwiran pa tayo, umuulan wala namang ibang lugar. Kahit mabasa ka, pangalagaan mo ang iyong integridad. Dahil unang-una, ang dinadala mong pangalan, Jesus is Lord. Amen po! So palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga sabi, wealth gain hastily will dwindle, galing sa daya, madaling mawala. But whoever gathers a little by little will increase it. Totoo po yun. Kapag kahit maliit yan, at iyan ay pinagsikapan mo at pinagpaguran, tiyak ang Diyos pagpapahalagaan at palalakin ang maliit mong kayamanan. Mabait po ang ating pong Panginoon. Kaya nga sabi, share with those in need. Sa bukid po, nung nakaraan pong anihan, andyan po si Pastor Ed, sa bukid. Ang bukid po na nandun sa binigay sa amin ng Lord, iyon po ay pagtag-ulan. Iba po yung ani, pagtagulan at tagaraw. Tama po ba? Kapag po tagulan, lalo na po ngayong kapanahunan na bumabagyo. Ang inaani po ng karaniwan dong 1 hektarya, imaani lamang siya ng 60. So sa biyaya po at habag ng Panginoon, mas excited pa sa akin yung gumagawa ng bukid at yung nag-harvest.
Sila pala ay gumawa ng pustahan. Sabi nila, tiyak yung aanihin ni Ate Yoli kakaiba. So sabi ko, paano naman kakaiba? Meron pala silang mga number na binibigay. So ang inani po ng bukid, ang tinanim lang ay 6 na kaban. Alam niyo po kung ilan yung inani? 157. So daig pa po siya ng inani ng tag-araw. At ang sabi po ng Panginoon doon, ang kakainin mo ngayon, itatanggalin mo yung luma para lang mapalitan ng bago. Bakit po ganon? Kahit po walang matira sa akin, meron po sumobrang pera na pinagbilan. Nang lumuwas po ako ng Maynila, abono pa ako. Nilista, gusto ko lang pong lista kung saan napunta, ganyan. Pero masaya po ako. Hindi po ako naluluha dahil nagkulang ako. Natutuwa po ako dahil hanggang bigas dala-dala ko. Dahil gusto ko po kahit konti-konti may makatikim, yung bago lang. Kaya nga po siguro ang Panginoon, tinitingnan niya ang bawat kilos natin. So ako po ay namamangha at natutuwa. Alam niyo po yung sabi ng mga obrero habang sila ay kumakain, gusto mo patubigan mo na yung pitak ni Ate Yoli kahit ani, aararuhin na namin ngayon. Para noon, may binhi naman na dyan. Tapos lalagyan na natin ng, tataniman na natin para umani na agad. So hindi lamang po akong natutuwa, kahit sila'y mga unbeliever, nakikita nila na ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan, kayang gumawa ng mga mahimalang bagay kahit sa anumang gipit na sitwasyon ng ating pong mga buhay. Ang iba po doon, alam niyo po yung dumapa na, tumubo na yung palay, hindi pa inaani. Halos ang 1 hektara ay maani lamang ng 30. Sa amin po, time is 2 talaga ang ibinigay ng Lord. At iyon po, bakit po pinaani ng marami ng Lord? Kung po ba gusto niya kami pag-anihin ng marami para managana kami? No, alam ko po yun ay hindi sa akin. Alam ko po yun ay pinararaan lang ng Lord sa aking mga kamay. At salamat, ginamit niya yung puso ko, even yung aking pong pamilya. Kahit mahirap magluwas ng bigas, sasakay mo sa sakyan, minsan nagkakatapon-tapon, pero wala silang tuto, lalo na kapag nagtatakal ako, pamimigay ko sa ganun. Dahil ang Diyos gumagawa rin sa buhay ng ating pong mga mahal sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga po ba, sabi doon, sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, if anyone is not willing to work, let him not eat. So kapag tamad, hindi daw dapat pinapakain. So may 3 reasons where to work. Point number 1, purpose. We will work to fulfill our purpose. Sumunod, provision. We will work to meet our needs. Sumunod po, partner. We work to meet the needs of others. John Wesley put it like this: make as much as you can, save as much as you can, and give as much as you can. It's such a joy to be part of such giving a church as we watch how God move among His people. So masarap pong magbigay, lalo na po sa panambahan. Paano ka makakarating sa Amerika? Gusto mong mag-share, may mga kamag-anak ka doon. Hindi mo na kailangan sumakay ng barko, hindi mo na kailangan sumakay ng eroplano, hindi mo na rin kailangan na ikaw ay magpakahirap umakyat ng bundok. Sa pamamagitan ng iyong pagbibigay, maaabot ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil sila na po ang gagawa ng paraan kung paano doon makapagdadala ng mga manggagawa ng Panginoon upang manghayag ng Kanya pong mga salita. So wag po nating panghinayangan na tayo po ay magkakaloob sa mga gawain ng ating pong Panginoon. Biruin mo yon, gusto mong pumunta doon, yung sa pamamagitan lamang ng pagbibigay mo, may maliligtas ng kaluluwa. Bakit? Dahil binuksan mo ang puso mo. Dahil katulad mo rin na tayo ay iniligtas ng Panginoon. Dahil sa atin may nangalaga rin. Biruin niyo po, nandito tayo sa church na malamig. Hindi tayo kinakagat ng lamok, hindi tayo naiinitan, hindi tayo nagpapaypay. Karaniwan sa atin ay nakapangginaw. Bakit po? Kayo ay giniginaw. Iyan po ay dahil sa biyaya ng Panginoon na ayaw kayong mainitan. Amen po. Biruin niyo po, yung iba, di po ba? Kaya yung iba, nung natatandaan ko po, ang unang nagka-aircon ay yung sukat.
nangarap din po ang Doña Soledad Panon. Sunod, nangarap ang Quirino. Nangarap din yung San Valley. Nangarap din ang San Martin. Lahat po ngayon na yon ay naka-aircon. Bakit? Dahil po ang Diyos ay talagang mapagbigay, lalo na kung nakatuon ka doon sa mga nangangailangan. Hindi po yan tatanggihan ng Panginoon upang ikaw ay pagpalain. Amen po? Nakakatuwa po. Exemplify Christian values. Sabi po dito, number 4, use your words well. Paul challenged us to watch our words in verse 29. So basahin po natin. Ano po yung sabi dyan? Sa verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi inyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. May mga estudyante po tayo rito at may mga trabaho. Kumusta po ang mga naririnig natin sa school, sa trabaho? At kumusta rin yung iyong mga binibitiwang salita sa kanila? Sa ating pong kalagitnaan, tiyak maraming sugatan sa pamamagitan ng pagsasalita. Sabi po doon, use your words well. The importance of your confession. Alam niyo po ba ito na mahalaga sa buhay ng bawat isa? Pag binalikan po natin ang Genesis, nilikha po ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung titingnan po natin yan. So tayo po ay may kaugnayan sa pagkalikha ng ating pong Panginoon. At tayo po ay patuloy na tuturuan at patuloy na itutumpak tayo ng ating pong Panginoon dahil tayo ay kanyang minamahal. So, why it's so important to us to say the right things? Bakit nga ba napakahalaga para sa atin ang maayos na salita? Ito po ang sagot. Ang sinasabi natin dito sa lupa ay naririnig sa langit. Imagine nyo po kung marami tayong sinabing mga negative, you have to stop. Tama na yon. Magsimula tayo ng magandang buhay ngayon sa ating pong Panginoon. Tama po ba sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho? Maganda po ito na sa ating pong mga buhay, pag naisip mo, ako po nung nadaanan ko yon, naririnig pala sa langit lahat ng sinasabi ko. Yung aking pong bibig, nagtipid sa pagsasalita. Minsan, kumikiliti sa utak kong ganyan, nandyan na yung sasabihin ko, pababang ganyan. Pagdating sa bibig ko, wala na. Bakit po? Pinili ko po na isurrender sa Banal na Santong Espiritu ang aking pong bibig. At iyan po ay may kaugnayan sa ating pong buhay. Ang ating pong mga salita ay nagdadala sa iyo kung saan destinasyon na gusto mong marating. At matutuklasan po natin yan mamaya. So ang sabi po doon, si Jesus ay nanalangin na kumakatawan sa atin. Kaya nga po ang sabi doon, yung ating pong mga salitang sinasabi dito sa lupa, ito ay naririnig sa langit. Kung tatanungin ko po kayo, yung mga salita niyong nasabi o narinig ng mga nakaraang panahon ng inyong buhay, ito pala ay narinig sa kalangitan. Kung ito man ay negative, masasabi mong, I'm sorry Lord. Kung ikaw man ay nakareceive nun, sasabihin mo, tapos na yun. Di po ba? So ikaw mismo, gagawa ka ng paraan, dadalangin ka una sa Panginoon, paano ito masusolusyonan? Kaya nga po ang Diyos ay talagang napakasarap niyong purihin. Sabi pa doon, why did the Creator give each of us a mouth with a tongue in it? Bakit po kaya? Jesus is the high priest of our confession. Hebrews chapter 4 verse 14, wala po dyan. Hebrews chapter 10, 21 to 23. Right confession is actually essential for salvation. Napakahalaga po niya ng right word. Kaya nga po yung confession ay pinagpapahalagahan to ng ating pong Panginoon. The righteous of the tongue brings success, brings salvation, and its fullness. So masarap po. Kagaya po ng isang barko. Ang barko po ay may timon. Amen po ba? Siya yung nagdadala sa destinasyon kung saan siya patungo. Kagaya po ng isang dila.
Iyan po ay katulad po katulad po ng rudder, ang dila po ay nasa human life kung paano nito hinihahatid tayo sa ating pong destinasyon. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ito pa po yung isa. Sabi niya, you know, the reason you have a tongue. Alam mo ba kung bakit ka may dila o bibig? Bakit po kaya? Ang sabi po dito, your tongue is your glory. Wow! Ang dila mo pala ay iyong kalwalhatian. So, paano po nating mapapatunayan? So, pwede po ba nating sabihin, personally, my tongue is my glory. Mahina po iyan. My tongue is my glory. Nandun po yan sa Acts chapter 2, verse 25 to 26, and Psalm 16, 8-9. So bakit po? Why? Sabi dito, the answer is because the Creator give you and me a tongue for one supreme purpose. Ano po yung purpose? To glorify Him. Para po papurihan ang ating pong Panginoon. Amen? So medyo malupit, yung sinasabi daw natin, kahit sa dilim yan, naririnig yan ng Panginoon. Kahit iyan ay bulong, naririnig po yan ng Panginoon. Kaya masarap po na ang ating pong mga sinasabi ay may kabuluhan. In Proverbs 18:21 says, the tongue has the power of life and death. Kapag tiningnan natin, talaga ba na sa ating pong mga buhay, may power ang ating word. Iyan ay maghahatid sa atin sa kamatayan o sa buhay. Paano po natin yan mapapatunayan? In Numbers chapter 13 and 14, iyan po ay dun sa buhay ni Caleb at ni Joshua. Kung titingnan po natin, may 12 tiktik to na isinugo si Moises upang tingnan at masdan yung lupang pinangako na ibibigay sa kanilang Lord. Yung pong mga tiktik na pinadala nila, dahil po dun sa lupain na yon ay pinangako sa kanila po ng ating pong Diyos. Ano po yung ginawa nila? Kayo na lamang po yung magbasa at iyan po ay napakasaysayang basahin. Doon po sa Numbers chapter 13 and chapter 14, diyan po nakalagay yung sinasaad na our life, our tongues ay nakadepende po yan. Sabi doon, the tongue has the power of life and death. Pag pinag-aralan po natin yan, yung pong na mga nag-ulat na 12 tiktik, lahat na yun ay negative. Sa yung 10, dahil yung pong dalawa, si Joshua at si Caleb, sila po yung nagsabi ng positive. Alam niyo po kung bakit? Sabi nung ilan, tama, malalaki yung tao doon, maganda yung lupain, talagang nagpo-flow ng milk and honey. Kaya lang ang sabi nila, ang tao doon, ang lalaki, ang lalakas, ang pader doon, ang tataas. Tapos hanggang tuhod lang tayo sa laki. Kaya sabi nila, hindi namin kaya. May pagkakaiba po ang namin at natin. Sabi naman po ni Joshua at ni Caleb, tara na! Lusubin na natin, angkinin na natin ang pangako ng ating pong Panginoon. During the time na habang naglalakbay ang mga Israelita, ay mayroong narinig ang ating pong Diyos. Narinig ng Panginoon ang kanilang pagrereklamo. Ano ang sagot ng ating Panginoon sa kanilang pagrereklamo? Narinig ko ang inyong mga pinagbubulungan at ipinagrereklamo, gagawin ko sa inyo ang inyong mga sinasabi. Namatay sila lahat, hindi sila nakarating sa lupang pangako. But si Joshua at si Caleb, nakarating dun sila sa destinasyon na ipinangako ng ating pong Panginoon. Dahil sa sinabi nilang, hindi namin kaya. Ibig sabihin, hindi namin kaya. Dahil sila lang, hindi nila kasama ang Lord. Pero si Joshua at si Caleb, ang sabi nila, kaya natin to dahil tayo ay sasamahan ng ating pong Panginoon. Kaya kang dalin ng iyong destinasyon, ng iyong mga sinasabi sa pamamagitan ng iyong pananalita. Kaya life and death ay nasa iyong mga sinasabi. Halimbawa, sa bata, sinabi mo, tiks-tiks ng ulo mo. Ano pa inaantay mo, sinabi mo na. Ang bobo-bobo mo. Diba? Sinabi mo na. Sa asawa mo, tamad-tamad mo naman tanghali ka na gumising. Di po ba sinabi mo na? Make it your mouth quiet. Di po ba? Lahat na yun naririnig ng Lord. Paano na?
Mababawi mo pa ba yon? At marami pong nasugatan sa buhay ng bawat isa rito. Na ikaw mismo nakarinig ka ng masasakit at ikaw rin mismo ay nakapagsabi ng masasakit. Kaya po sa ating pong Panginoon, lahat po ito ay naririnig niya. Kaya napakainam po, ingat po tayo sa ating pong mga sinasabi. Kaya po nangyari ron sa Numbers chapter 14:36-37, nilipol sila lahat ng Panginoon. Sa verse 38 po ng 14, ngunit hindi namatay si Joshua at si Caleb. Kaya nga po sa ating pong pagsasalita, use your mouth well. Kaya nga po, meron pa rito sabi niya, I will use my tongue to launch life instead of delivering death. Kaya sa ating pong mga buhay, ang sabi rin po sa Proverbs, has a lot to say about what we say. It refers to our tongue, our mouth, our lips, over 150 times in 31 chapter. If you struggle to put a muffler on your mouth, I recommended reading a chapter of Proverbs every day, and surrender it to the Holy Spirit to control your tongue. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga ang sabi, Alan Redpath had his church member follow a simple formula before speaking to one another. Sabi niya rito, it is true, totoo ba to? It is helpful, makakatulong ba to? It is inspiring, it is necessary, it is kind. Pag binuo po natin dito, ibig sabihin, think. Mag-isip-isip ka muna bago mo bitiwan. Dahil pag yan ay nakawala, hindi mo na yan mababawi. So, exemplify Christian values. Number 5, be sensitive to the Holy Spirit. Ephesians chapter 4, verse 30. Ano po ang sabi niyan? Ang banal na Espiritu na naninirahan sa atin ay siyang tatak at garantiya na tayo ay pag-aari ng Diyos. Amen po. In Romans chapter 8, verse 16, remind us, God has already given us His best gift, His Son, His Holy Spirit, forgiveness, and eternal life. Living a new life in Christ can lead you to living your best life. Sabi nga, kaya mo talagang mamuhay ng may kasaganaan. Number 2, excise unchristian vices. Ibig sabihin, to excise means to remove or to cut off. Number 1, bitterness. Romans chapter 3, verse 14. Tell us a root bitterness and lead to the fruit of bitter words. Ito yung mapapait na mga salita. Someone has said, bitterness is like drinking poison and waiting for the other person to die. Kaya nga mapanganib yung mga mapapait na salita. Ang kapaitan kung pahihintulutan na umiral sa iyong puso, ito ay mag-uugat at lalago hanggang sa ito ay makalusot at masira ang bawat bahagi ng iyong buhay at ito ay siyang sisira sa iyo. Number 2, sabi dito yung unchristian vices, wrath, ibig sabihin poot. What refers to impetuous outbursts or wild rage that feel like an explosion. We might say it's like flying of the handle. The Greek word thumos is where we get thermonuclear. One person tried to defend his temper by saying, I explode, and then it's all over with. Unfortunately, this explosion hurt the people in the epicenter of those outbursts as verbal, sharp-nail slice, and dices those who are closet. Ibig sabihin, kapag ikaw ay patuloy na nasasaktan, ikaw ay galit, patuloy ang mga salita mo tiyak, sintalim ng mga masasakit na mga salita, at ito ay humihiwa sa bawat nakakarinig nito. So kung ikaw ay naging recipient ng masasakit na salita, at ikaw man din ay nakapagbigay, isa lang sagot, stop. Hindi mo control ang papasok sa'yo, pero kontrolado mo ang palabas sa'yo. So maganda po na sa ating pong mga buhay, yung anger, di ba payo sa atin, pwede ka namang magalit, pero huwag kang magkasala. Pero hindi yun ganun kadali. Dahil kapag ikaw ay galit, may gumukulo sa iyong dibdib, sa iyong loob. Para kang
Small pot, madali kang kumulo. Dapat sa ating mga Kristiyano, big pot. Para hindi tayo madaling kumulo. Para hindi tayo madaling magalit. Di po ba? Dahil ang Diyos, a man of wrath stirs up strife, and one given the anger causes much transgression. If we don't learn to handle our anger, it will be eventually handle us. Kapag hindi mo kayang i-handle ang iyong galit ang hahawak at maghahandle sa'yo. Baliktad na. So, makikita po natin, tayo po naman ay binigyan ng kaisipan ng ating pong Panginoon. Lalong-lalo na kung ang buhay mo ay sinusuko mo araw-araw sa ating pong Panginoon. Surrendering your life, it's not one time only. Every day of your life, kailangan mong isinusuko ang buhay mo sa bawat umaga sa ating pong Panginoon. Hindi isusuko mo lang pag Sunday, isusuko mo lang pag may midweek. Automatically, kapag ikaw ay nanalangin, you have to surrender your life every day sa ating pong Panginoon. Bakit? You have to allow to God na patuloy na magkumilos sa iyong buhay. Lalo na po sa espeto ng iyong pag-iisip at pagsasalita. Kaya nga po napakahalaga po ng ating pong bibig. Bakit? Ito lang yung nagsasalita na nagbibigay ng kapurihan sa ating pong Panginoon. Yung po bang kamay nagsasalita? At magtataka po kayo, yung ating pong muka is a perfect and complete. Number 7. Dahil may 2 ears, 2 eyes, 2 nostrils, and 1 mouth. Number 7 is, number 7 of God is complete kung paano niya nilikha ang mundo. Kaya nga po ang mukha, nandito po ang salvation, di po ba? Sa ating ulunan. Kaya po napakahalaga na sa ating pong mga buhay, we have to careful. Lalo na po dun sa tinatawag natin pong galit. Kaya nga sabi, kapag madali kang kumulo, manalangin ka na maging big pot ka, hindi small pot. Magsasalang ka ng tubig, 1 baso, lalagay mo ba dun sa kalderong malaki? Ay, grabe naman, ano. De, syempre, kukuha ka ng maliit para doon madaling kumulo. So, ang Kristiyano dapat big pot para hindi madaling kumulo. Amen po. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Number 4, vices. Clamor. Ibig sabihin, hiyawan. The word clamor means wailing, tumult, outcry. There's a lot of clamoring in our culture today, and unfortunately, this is emanates from Christian as well. So may mga pagkakataon po na sa ating pong mga buhay, nagtanong ka lang, nakasigaw na agad. Tinanong mo lang naman. Pakikuha nga nun, malumanay ka pa. Kunin mo! Diba? Tinanong mo lang naman. Tapos ang sagot sa'yo, pahiyaw. Alam mo, sa susunod, di ka na magtatanong. Ikaw na lang kukuha ng kukunin mo. Bakit? Yung hiyawan na ganon, nakakairita sa tenga. Masakit. Di po ba? Mas masarap yatang namumuhay ka ng tahimik, lalo na sa loob ng bahay. Di ba sabi ng Lord doon sa Proverbs, mas mainam pa raw tumira sa bubong ng bahay kaysa ang kasama mo ay tao o babaeng madaldal sa loob ng bahay. Bakit babae lang? May mga lalaki din namang madaldal. Nakakaisa ka pa lang, nakakasampu na sila. Tuloy ang babae, mananahimik na lang. Doon na lang siya. Di na ako magtatanong, di na ako magsasalita, makikinig na lang ako. Di po ba? Nakakaisa ka pa lang, nakasampu na. Tinanong mo lang naman, nakahiyaw na kaagad. Di naman galit. Sabihin pa sa'yo, papaliwanag lang. Di po ba may mga ganon? Praise the Lord. So sumunod po, number 5 vices, slander. Mapanirang puri. Sa Tagalog po, ang tawag po namin dito ay dalahira. So Proverbs chapter 6 verse 19, say among the things God
hates a false witness, who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. The idea behind this slander is the spreading of evil reports that are injurious to another person a good name. Hindi magandang sabihin kapag ang isang tao ay dalahira, nagkukwento ng labis, katotohanan, ang taong iyon ay gumagawa ng gawa ng demonyo, representative siya ni Satanas. Ngunit hindi lamang dapat maging mag-ingat na huwag maging dalahira, pati din responsibilidad na huwag tumanggap ng paninira sa iba. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Number 6, malice. This refers to a congealed, frozen hatred and ill will with a desire to injure someone. Puot at masamang kalooban, may pagnanais na saktan ng isang tao. According to the Bible, bitterness, wrath, anger, clamor, slander, malice are sin. Kaya nga po, sabi po sa Ephesians chapter 31 and 32 na ating pong nabasa, may instruct po sa mga tao ng Diyos to put away the sin. We identify some problem in our heart that are frequently expressed throughout our tongue. So, scriptura, meron pong 3 step dito. I'm going to give you a 3 simple, practical, scriptural step to dealing with that problem of our tongue. Step number 1, call your problem by its right name. Kailangan mong kilalanin na ang lahat ng nabanggit na 6 ay kasalanan. Kasalanan po itong lahat. Sumunod, step number 2, express this way. Confess your sin as sin, then receive forgiveness and cleansing. 1 John 1:7 and 9. Importance of being honest. Napakahalaga po rito ng pagtatapat sa iyong sarili. Kasi hindi mo maaamin na yung mga ganito ay kasalanan. Magbibigay ka pa ng dahilan. Hindi mauubos-ubos na lusot kung paano niya ipangangatwiran ng kanya pong sarili. Kaya nga po, napakahalaga po yung tinatawag na pagiging honest. Step number 3, sabi po dito, sa ating pong mga buhay, refuse sin, yield to God. You have to say no to sin and yes to God. You must do both. You cannot say not to sin without saying yes to God. Amen? Masarap pong sabihin, no to sin, yes to God. Sabi mo bang no to sin, di mo naman sinasabing yes to God. Sino papalit nun? Siyempre, pag may tinanggal ka, kailangan mong may ipalit. Aalisin mo ang kasalanan, ipapalit mo yung katwiran. Aalis mo ang kasinungalingan, ipapalit mo ang katotohanan. Iaalis mo yung galit, yung puot, papalitan mo ng kabutihan. At makita po natin sa susunod, eto na. Number 3, exercise Christian virtues. Kung titingnan po natin diyan, basahin po natin sa verse 32. Ano po ang sabi diyan? Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So ako po, naniniwala po ako dito sa loob ng simbahan. Once na ikaw ay may naramdamang hindi maganda, ikaw ay may galit o ikaw ay may sama ng loob, you have to repent. Hingi mo ng tawad sa Panginoon, maging tayo mang nasaktan. Yun po ay simpleng action na nakikita ng ating pong Panginoon. Alam niyo po yung tugon ng Panginoon, papapayapain yung puso mo, anumang pait, anumang bigat, aalisin niya ng Panginoon. Lalabas ka rito sa lugar na ito na wala na yung kabigatan ng iyong puso. Bakit? Inalis na ng ating pong Panginoon. Dahil kung iyan ay yung kinumpisan, wag mo nang kimkimin, ikaw din mahirapan yan. Kaya maganda po na sa buhay natin, pag may mga ganung bagay, dapat po natin itong i-let go na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa kasi ikaw rin yung mahihirapan yan. Observe how the praise one another is used twice to show the importance of exercising 3 key virtues. Putting off these vices and putting on kindness, tender-heartedness, and forgiveness will lead to reconciliation. Ano dapat nating gawin? Number 1, be kind. Maging mabait. Yung pong natutunan natin, yung pagsasalita, palagay ko po babait kayo kasi narinig nyo. Biruin mo yung lang salitang, naririnig ng Lord yung mga sinasabi natin. Ba't di ka babait? Naririnig ng Lord.
Abe, kung marami na tayong nasabi, tama na. Di po ba? Pag tayo po ay umuwi mamaya na pagbulay-bulay natin na marami na pala tayong nasabi, masasabi mo sa iyong sarili, Lord, tama na yung mga nasabi kong hindi maganda. At kung ikaw naman, may naririnig, kagaya nga ng sabi ko kanina, hindi mo kontrolado ang papasok sa iyo, ang kontrolado mo ay yung palabas sa iyo. So sa pamamagitan mo, maging sa iyong kapaligiran, mapapapayapa mo rin ang mga sitwasyon sa buhay. Hindi yung may sinabi, papatulan mo, ba talaga yun? Kapag may sinabi, you have to stop. Lalo na kung ito hindi makakabuti. Kaya nga po, sabi niya, in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 says, love is patient and kind. This is the same word translated as gentleness as a fruit of the Holy Spirit in Galatians chapter 5, verse 23. And number 2, sabi po dito, be tender-hearted. The word tender-hearted means to be full of compassion and pity towards others. The idea is to have sympathetic, affection, and compassionate interest in others, along with a willingness to bear their burden. So marunong ka dapat makiramdam sa iyong katabi o sa iyong kausap dahil ang Holy Spirit ay patuloy na nangungusap. Minsan mangungusap sa iyo ang Lord, may nangangailangan, may kailangan siya. Hindi na kailangan yung may kailangan na yon ay magtatanong sa iyo. Ang Diyos mismo ang magdudulog sa iyong puso na lapitan mo yung taong yon. Kaya nga, napakahalaga po. Sa mga Kristiyano po, ito na po ang meron tayo. Yung nakaraang kaninang vices, wala na yon. Hinihina natin ang tawad yun sa ating Panginoon at magpapasimula tayo ng bagong buhay. Panibagong pananalita mula ngayong araw. Pwede po ba yon? Pwede. Bakit hindi pwede? Kasama natin ng Diyos, tutulungan niya naman tayo. Kaya nga, ang sinasabi po sa atin, willingness to bear their burden. O baka naman sabi, para sa buhay niya yun eh. Ayoko makialam. Tayo po ay iisang katawan ng ating pong Panginoon. We are the body of Christ. At alam ko po, tayo ay pabuti ng pabuti dito, pabait tayo ng pabait. Saan tayo pupunta? Abay, mahirap maging pasama ng pasama, matanda na tayo, masungit pa. Kagaya po, halimbawa, may KKB rito o may mga dance. Kapag po iyan ay may napapansin ako, alam niyo po, sinasabi ko sa sarili ko, hay, di ko naman kaya magsayaw kung mawala yung mga yan ako sasayaw doon, ay hindi ko na yung kaya. Kaya yung kung maaari talaga pakikisamahan nyo ang buhay ng bawat isa. O limbawa, kumakanta. Abay, boses pala ka tayo, hindi natin kaya ginagawa nila. Kailangan natin silang respetohin. Amen po? Maging sa mga kababaihan. Yung ginagawa ng buhay ng bawat isa, hindi natin yung kayang gampanan. Pag iyon ay nawala, mababawasan tayo. Masarap tayong marami. Tulong-tulong tayo sa gawain ng Panginoon. Kung ikaw ay kamay, gawin mo yung part mo. Kung ikaw yung ulo, gawin mo yung part mo. Kung ikaw ay paa, gawin mo yung part mo. Mahirap kasi walang paa. Marami ka nga sapatos, wala ka naman paa. Ay, di po ba? Marami nga tayong instrumento, wala naman tutugtog. Abay, mas masarap po na nandito po tayong lahat. Kahit boses pala kaya, matututo rin yan. Di po ba? Kaya mahalin natin ang bawat isa. Kaya nga pag may mga hindi uma-attend, kagaya nun, pagka nakakita tayo ng kagaya nila Pastor Ed, di ba natutuwa tayo, naaalala pa rin nila tayong puntahan. Di po ba? Masarap na tayo po ay sama-samang sumasamba sa ating pong Panginoon. Ang sumunod po, be forgiving. Tapos na po yata tayo dito, no? So, saan na po ba tayo? Sabi dito sa verse 32, forgiving one another as God in Christ forgave you. The words forgiving is the present tense, implies a continuous action. Sabi nga, ang pagpapatawad ay lagi itong ginagawa. Hindi bukas na kita patatawarin pag matino ka na. Paano kung mawala na yon? O sigurado to ba tayong hindi tayo mawawala? Kailan ka pa magpapatawad? Pag may sakit na, iyak-iyak ka dun. O pag may sakit na, bibilan mo na pagkain, kainin mo to. Hindi nga makakain. Di ba? Dapat ngayon, present. Kailan ka magpapakabait at titino? Ngayon na yun, hindi bukas. Kaya nga present eh. Kailan ka babait? Bukas, hindi. Ngayon na yun. Kailan ka hihinto ng iyong mga bisyo? Ngayon na yun, hindi bukas. Amen po ba?
So, napakainam po sa ating pong mga buhay. Pag nagkasala sa'yo, patatawarin mo bukas? Hindi. Kagaya ng sinasabi dun sa Matthew 18:35, yung pinautang, pinatawad siya ng Lord pagkalaki-laki. Yung may utang sa kanya, ginawa niya, sinakal niya. Di po ba kasi pinagbabayad niya ng utang? Kung gusto mong patawarin ka ng Lord, sabi nga, tayo naman ay nauna ng pinatawad ng Lord, isalin mo ngayon sa iba ang kapatawarang tinanggap mo sa ating pong Panginoon. Ang tanong ko po sa ating pong kalagitnaan, kaya mo bang magmahal ng isang makasalanan? Kaya. Tayo ay minahal ng Diyos, meron na tayo niyan. Huwag mo lang pagmatawid kasi ng iyong puso. Kinikimkim mo pa, pawalan mo na yan. Pawalan mo na ang pagpapatawad sa iyong kapwa dahil ikaw rin yung mahihirapan. May katulong naman tayo ang banal na Santong Espiritu. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, here's a question. Would you want to forgive you in the same way you forgive others? Kaya mo ba tong ibigay kung paano ka minahal at pinatawad ng Lord? Kaya mo rin tong ibigay sa iba. Forgiveness does not mean we somehow wipe out of our mind the record of what happened. Forgiveness means choose not to remember it by releasing the debt. It's deliberate decision to let it go. If you're having a hard time forgiving, maybe it's because you're still dwelling on the deeds that have been done to you. In short, it's time to stop getting historical by bringing up the past. Kung may messenger, may text, ninanamnam mo pa, andun pa sa inbox mo, tinatago mo pa, tinitignan mo palagi, ito, ganito. Di para mo lang kinakaskas yung masakit mong sugat. May mangyayari pa ba? Tapos na yun. Ginagawa mo, tinatabi mo pa. Ayaw mo pang burahin. Ayaw mo pang kalimutan. Iniisip-isip mo pa sa iyong isip, minemeditate mo pa. Hindi dapat minemeditate ang problema. Ang dapat minemeditate ay ang promise ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? May messages. Ipapasa pa sa iba, i-screenshot pa para mapadala sa iba, para lang mapatunayan na siya ay nasaktan o may ginawa sa kanyang mali. Ba't kailangan mo pang patunayan? Pwede mo naman agad sabihin sa Panginoon. Sabi nga, let it go. Stop. Sa palagay mo ba pag nagkamali at may sinabi sa iyo ang isang tao, aaminin niya pa yon? Hindi na. So anong gagawin mo? Ikaw na ngayon yung gagawa ng paraan. You have to stop para tumigil na. Kung ano man yung di maganda diyang mga salita, erase mo na, i-delete mo na para makapagsimula ka na. Huwag mo nang patagalin. Ngayon, sabi nga, now, na. Kung may mga inboxes o meron diyang mga na hindi maganda, you have to delete. Tanggalin mo na yan. Yan ay basura lang sa iyong isipan at puso. Isuko mo yan sa ating Panginoon. In conclusion, sabi nga po doon, allow God, Holy Spirit, na makialam sa ating pong mga buhay. Revival, celebrate the fullness of life. This is what Jesus promised, the kind of life He wants for us, to give life and the fullness of life. God is getting us ready for the fullness of life in heaven. That's why while we are still here in earth, we live in newness of life. How is that possible? When you receive Jesus as your Lord and Savior, you make the following visible in you. Exemplify Christian values, exercise Christian vices, exercise Christian virtues. Receive Jesus Christ in your life today, again and again. Allow Him to give you a new life and enjoy the fullness of life sa Kanya pong mga pangako. Amen? Praise the Lord. Tayo po ay tumayo at palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So karaniwan po namang nakakasakit sa atin, yung mga kaibigan o mga mahal sa buhay. Tama po ba? Siyempre wala namang, kaya ka nga nasasaktan, mahal mo eh. Di ka naman masasaktan kung hindi mo mahal. Ang Panginoon kapag tayo nagkakasala, nasasaktan siya. Bakit? Minamahal niya po tayo. Kaya nga magandang sasabihin po natin, iisipin muna natin kagaya ng ating natutunan. Masarap pong bigkasin ang pangalang Jesus sa ating pong mga bibig. Ito lang ang dahilan. The complete and ultimate reason bakit po tayo may bibig.
Ang dahilan lang, to glorify God. Sige po, tayo po ay umawit sa ating pong Panginoon. The name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. And there's hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Wanna speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. To every soul captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes, so Jesus, napakasarap banggitin ang iyong pangalan. Ang iyong pangalan ay makapangyarihan. Ang iyong pangalan ay napakainam na ibantayog namin sa aming mga pamilya, sa aming mga hanap buhay, sa aming mga personalidad na buhay, sa aming mga gawain araw-araw. Napakasarap banggitin ng iyong pangalan, ang siyang pinaghahari namin at tinatanggap namin sa aming pong buhay bawat araw. When I speak Jesus sa aming pong mga buhay, when we speak Jesus, patuloy na maraming ginagawa itong kapangyarihan sa aming pong buhay. Maraming pong salamat dahil pinahintulutan mo kami ngayong umaga na ang aming pong mga buhay ay maging kaaya-aya sa iyong harapan. Kaya nga po ang awit na ito, Panginoon, ay napakasarap namin. Minsan pa po nating awitin. Your name is healing. Your name is life. Break every
break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Ama. Sa pangalan mo po aming Panginoong Yesus, tanggapin mo po ang aming pong pagsamba sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.